Nagpatubo ako nitong toge gamit ang sprouter tray. Sa 1/4 pala ng munggo, ganito na karaming toge ang magagawa. Masarap igisa tong fresh toge. Malutong-lutong pa ang texture nito at mabango pa. Ganito yung proseso na ginawa ko. Sa day 1, hinugasan ko munang mabuti itong munggo hanggang sa maging clear ang tubig. Pagkatapos, binabad ko to ng 12 hours. Ganito yung itsura ng munggo, bumubuka na. Sunod, i-drain nyo to at ilagay dito sa tray. Lagyan nyo muna ng tubig yung ilalim bago nyo ipatong ang munggo. Ang 1/4 na munggo, hindi kasya dito sa isang tray pag tumubo na yung toge. Kaya pinaghiwa-hiwalay ko ito sa 3 tray. Sunod, lagyan nyo ng tissue ang ibabaw nito at basain ng tubig. Magdadry kasi yung ibabaw nito pag wala. Bumabaho nga pala ang toge kapag nakababad sa tubig. Buti na lang itong tray may butas sa ilalim kaya hindi na i-stuck yung tubig. Kinabukasan, day 2, ganito na itsura ng munggo. Lumalabas na yung mga ugat nito. At pagdating ng day 3, pwede na to igisa. Importante nga palang may takip ang tray. Kailangan kasi laging nasa madilim ang toge. Pag paghihiwalay na yung toge at balat nito, ilulubog nyo lang to sa tubig at kusa nang lulutang yung mga balat. Paulit-ulit nyo nga lang itong huhugasan hanggang sa humiwalay na yung mga balat nito. Kapag nahiwalay na, ito pwede na igisa. Simpleng luto nga lang din yung ginawa namin. Ginisa lang ang manok sa bawang at sibuyas. Nilagyan ng carrots, toge, konting tubig. Naglagay din ng paminta, oyster sauce at kinchay. Saglit lang to pakukuluan para crunchy pa yung toge. Sa 1/4 nga ng munggo, ganito na karaming toge ang naluto. Kung gusto nyo nga palang mas mahaba pa yung tangkay ng toge, paabutin nyo na 4 na araw bago igisa. Kaya sa mga gusto ring gumawa ng fresh toge sa bahay, ilalagay ko na lang sa basket kung saan ko nabili ang grower tray.